Kuya, baka masabra ka pang pera dyan. Bila na lang natin ng ulam si tatay, oh. Para hindi na ako magluluto mamaya pag-uwi. Bunso, di ba sabi ko kanina, pamamasahin na natin yung pera dito. Pero sige, Bunso. Yung budget ko ng pang-apply bukas, bilhin natin ulam ng tatay. Kuya, di ba si Ate Angel yun? Oo nga no, try natin sa likod ng sasakyan. Ate, di ba sabi mo kagabi, sabay tayo mag-apply, bakit biglang nawala? Mga kapatid ko, pasensya na kayo Alam na ni tatay kung ba't hindi ko kayo nasamahan. At hindi na rin ako uwi sa bahay. Bakit ate? Masasaya pa tayo nagbibiroan kagabi Oo nga, ate. Saya ko pa naman kasi umuwi ka na ng Pilipinas. Bakit bigla kang umalis? O sige na nga, sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Ang totoo niyan, 3 buwan na ako nandito sa Pilipinas. Na nakakaraan lang, nag-aaway kasi kami ng boyfriend ko. Kaya nauwi ako sa bahay. Pero kagabi, nag-PT ako. 1 buwan na kasi akong delay. Buntis pala ako. Ha? Ate, buntis ka. Ate, kailangan mo kami ngayon. Umuwi ka na sa bahay, tara na. Ate, pwede ba akong magtanong? Sino ba ang boyfriend mo? Wala ka naman sa amin sinasabi nung kahit nasa ibang bansa ka pa. Bunso, di nyo na kailangan mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. At kung tinatanong nyo kung sino yung boyfriend ko at nakabuntis sa akin, si Robby yun. Yung kaibigan ni Kuya. Ano? Si Robby? Di ba kaibigan ni Sky? Yung ex mo? Oo, si Robby. Nagkagusto ako sa kanya nung hindi pa ako umaalis ng ibang bansa. Palagi kasi tumatambay si Kuya sa bahay kasama si Robby. Di inaasahan. Nagkausap kami. Hanggang sa nagkagustuhan kami. Okay lang yan ate. Mas maganda nga yan Madadagdagan yung miyembro ng pamilya natin. Tara na, umuwi na tayo. Oo nga ate, tara umuwi na tayo. Baka mamiss ka naman ni tatay kapag nawala ka na naman. Pasensya na mga kapatid. Di talaga pwede. Ate, huwag naman ganun Ate! Tagal naman, nakakainis. Ang init. Ano te, ang tagal Babad na ako dito. Sorry na te, kauwi ko lang kasi pumila ko ng mga vitamins ko. Ayan kasi te, pabuntis pa more. Ano ka ba te? Ginusto ko naman to Matagal na kaya kami ni Robby. 7 years na kami no? Kaya pwede na. Matino naman siya, mabait. Sa bagay, may point ka naman te. Pero teka, kailan nyo babalak magpakasal ni Robby? Tignan mo, buntis ka na. Mas nauna pa yung bata kaysa sa kasal nyo Nasa plano naman namin yan. Kaso nabawasan. Nagabot kasi ako ng pera kay Papa Hindi naman pwedeng hindi ako mag-abot. Kasi may sakit siya. Sa bagay, mas priority naman natin ng mga magulang natin kaysa sa ibang tao. Ang tagal mo na rin nawali sa pamilya mo. Baka siguro, miss na miss ka na rin nila. Tara nga muna sa loob. Mainit dito para mahabang usapan natin. Babe, anong meron? Ba't bigla mo kasi nandun sa trabaho? Nakakapanibago ka. Siguro may ginawa kang kasalanan, no? Wala akong ginawang kasalanan sa'yo, babe. Ito muna tayo. Gusto ko kasi personal lang magpaalam sa'yo Hoy, tigil-tigilan mo ako. Ano magpapaalam? 9 years na tayo tapos ngayon mo pa naisipan makipag-break? Nakikita mo to? Gusto mo tamaan ka sa akin? Wala naman ako sinabi makikipag-break ako May narinig ka ba? Wala. Oh, di ba wala? Ano ba kasi yun? Halika nga dito, doon natin pag-usapan sa dati nating tinatambayan. Hoy, puka na. Kuha yan, tahimik na. Hindi kasi tayo makapag-usap ng ayos dun Ang ingay na sasakyan.
O sige na, ituloy mo na yung sasabihin mo para maintindihan ko. Babe, kapag-desisyon na kasi ako eh. Bala ko ituloy yung plano kong pag-abroad. Kasi, nagigipit na kami sa bahay eh. Di ba yung kapatid ko na sumusuporta sa amin, umuwi ng Pilipinas? Si Angel. Tapos kanina lang, nalaman ko kay tatay na sumama daw sa lalaki. Eh baka kaya umuwi siya ng Pilipinas kasi gusto niya niyang makasama yung boyfriend niya. Eh ba't ka aalis? Ba't ikaw magsasakripisyo? Babe, alam mo naman di ba? May sakit si tatay. At marami siyang kailangan inumin na gamot. Walang may trabaho sa amin, no? Saan kami kukuha ng pambili nun? Pagkain nga, kinakapos pa kami. Yung pa kaya maintenance si tatay. Kaya wala akong choice. Pwede ka naman dito magtrabaho sa Pilipinas, ah. Sorry, babe, ah. Di kasi kita maintindihan. Siguro, sa 9 years na pagsasama natin, never ka nalayo sa akin. Babe, sana maintindihan mo ako. Wala naman ako ibang dahilan eh. Kundi para sa pamilya. Para sa future natin. Kasi kung ako lang ang tatanungin mo, gusto ko rin naman magtrabaho dito sa Pilipinas. Pero sayang kasi yung malaking sahod. Alam mo babe, gusto rin naman talaga kitang makasama eh. Babe, gusto rin naman kita makasama. Huwag ka nang umalis. Babe, please naman. Intindihin mo na lang ako. Ayun lang naman ako magre-request sa'yo ng ganito eh. O sige, babe, papayagan kita. Pero sa isang kondisyon na, araw-araw mo akong tatawagan at araw-araw mo rin akong i-update. Oh babe, pangako gagawin ko yan. Tsaka nga pala, kaya gusto kong ituloy yung pag-alis ko ng bansa kasi may isa pa akong plano. Ano naman yung plano na yan? Ang plano ko kasi, pag uwi ko ng bansa, magpakasal na tayo. Gusto mo ba yun? Aba, syempre naman. 9 years ko kayang inantay yun. Mahal na mahal kita babe. Mahal na mahal din kita. And there I was, waiting for a chance, hoping that you'll understand the things I wanna say. But my love was stronger than before. I wanna see you more and more, but you close the door. Why don't you try to open up your heart? I won't take so much of your time.